Unenrollment ba sa LIS ang problema mo? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Pero bago yan, tara, intro muna tayo. Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga ka-maestro. So nagbabalik tayo ngayon dito sa ating video. So dito sa video na to ay pag-uusapan natin ang tungkol sa unenrollment ng ating mga bata sa LIS. Okay? So madalas kasi may mga nagpi-PM sa akin, may mga nagko-comment sa ating comment section at even sa personal, mga kakilala ko, nagtatanong sila sa akin, Sir, maestro, pwede ba tayong mag-unenroll ng bata sa LIS? Well, ang sagot ko dyan is pwede. Pero, depende po siya sa sitwasyon, depende siya sa reason, kung valid nga ba ang reason. Okay, pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share, at syempre, mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel at hit mo na rin yung bell button dyan para maging updated ka, para ma-notify ka pag may mga bagong video tayong i-upload dito sa ating YouTube channel. Okay, so yan, nabanggit ko na kanina, pwede tayong mag-unenroll sa ating mga bata or ng ating mga bata na enrolled na natin sa LIS. Pero, hindi tayo mismo ang mag-unenroll niyan. So, magre-request tayo. So, mamaya ituturo ko sa inyo kung bakit or kung paano nga ba mag-request ng unenrollment sa ating LIS. Okay, pero bago yan, bakit nga ba tayo kailangan mag-unenroll? Hindi po sa lahat ng pagkakataon pwede tayo mag-unenroll ng bata. So, meron lamang tayo mga certain circumstances, meron tayong mga valid reason na dapat i-present para ma-approve yung ating request for unenrollment. Okay, ano yung mga valid reason dyan na pwedeng tanggapin ng central office? So, unang-una, yung nagkaroon ka ng double entry ng bata. Di ba? So, madalas kasi pag nasa lower grade yung bata, minsan walang documents na binibigay yung magulang. Enroll lang tayo ng enroll. Hindi natin alam na enroll na pala natin yung bata ng twice. Okay? Magkaiba yung spelling ng pangalan or yung isa may middle name, yung isa walang middle name. So, tatanggapin ng LIS yan. Okay? So, mangyayari yan, dalawa yung magiging LRN ng bata. So, kailangan natin i-unenroll yung isa. Okay? Pangalawa, kapag halimbawa, yung bata ay promoted na pala siya sa grade 2, promoted na siya, and then, na-enroll mo ulit siya ngayong school year sa grade 2. Okay? So, isa po yun sa mga case, mga isolated case lamang po yan, na-experience na rin namin. Okay? So, yun po ang gagawin natin, magre-request tayo ng unenrollment. Pero, kapag ang reason mo is yung bata ay hindi pumapasok or hindi nagsasubmit ng module, hindi nagpa-participate sa online class, so hindi po yung tatanggapin ng central office. So, wag na po tayo mag-try na yung reason po natin is ganun lamang, hindi nagpa-participate sa module, hindi na pumapasok sa online class, so ang gagawin lamang po ng ka-maestro is NLPA. So, itatag nyo lang yung bata as NLPA. Pero hindi nyo siya pwedeng i-unenroll. So yun, malinaw po yun kasi baka pag napanood nyo itong video natin ay baka sabihin nyo, pwede pala tayo mag-unenroll. Pwede pala tayo mag-request ng unenrollment. So, depende po sa reason. Sabi ko kanina, kapag ang reason nyo ay hindi siya nagsasubmit ng module, hindi siya kumukuha ng module, or hindi siya nagpa-participate sa online class, so NLPA lamang po ang ilalagay natin or itatag natin siya as NLPA. Okay, so yun po ang malinaw, linawin po natin yun. Okay, ano nga ba yung mga step para tayo ay makapag-unenroll ng bata sa LIS? So unang-una mga ka-maestro, sa amin, dito sa aming division, and I don't know, siguro sa ibang division naman, sa ibang region, ito rin yung ginagawa, ito rin yung pinapractice. So ang una pong gagawin natin, yung advisor, gagawa ka ng letter kung bakit ka mag-unenroll ng bata mo sa iyong section, sa LIS. So tatandaan po natin yun, gagawa ka ng letter, noted by your school head. So, ikaw po yung magpipirma at yung school head mo. Okay? And then, ipo-forward nyo po yan sa DPO o sa Division Planning Office nyo. Pangalawa po, i-accomplish nyo po yung unenrollment form. Okay? Or yung request for unenrollment o RF15. Kasi marami pa tayong mga forms, mga request forms para sa LIS. So, don't worry kasi nakalagay po dyan sa description box yung link or paano kayo makakakuha ng template ng unenrollment form. Okay, so mamaya papakita ko rin sa inyo yung sample or yung kung paano ba nasagutan yung mga katanungan doon sa RF15 or yung request form number 15.
Okay, so dalawa lamang po ang kailangan natin para sa ating unenrollment, no? Una po is yung letter from the advisor noted by the school head. Pangalawa is you're going to accomplish the request form, no? Yung RF15. Okay? And then, kapag okay na po yun, ipo-forward nyo yan sa inyong DPO, sa inyong Division Planning Office. And then, ang DPO po, yung planning officer po ninyo, siya po ang mag-endorse niya sa central office. Okay? So, hindi po siya ura-urada na ma-approve agad. No? Kaya, as much as possible, ingatan po natin yung pagkakaroon ng mga erroneous sa ating enrollment. No? So, as much as possible, before we enter the name of our pupil in our LIS, in our section sa LIS, kailangan bine-verify nyo muna siya, no? Double check nyo kung tama nga ba or mali yung information. So, we should be careful, no? Maging careful po tayo sa pag-enroll ng ating bata. Kasi, kapag nagkaroon po tayo ng request for unenrollment, sabi ko kanina, hindi siya ura-urada na ma-approve agad. No? Unang-una, wala sa ating mga kamay yung pag-unenroll. No? So, sabi ko kanina, ipo-forward yan sa central office. So, si central office po ang magde-decide or mag-approve niyan. Hindi naman tayo pwede mag-demand na, Sir, ma'am, pakibilisan niyo po yung pag-approve niyan. So, depende pa rin po yan. No? Siyempre, marami rin mga ginagawa yung ating mga kasamahan sa central office. So, and then bago naman nila i-approve yan, kailangan nilang i-verify. So, matatagalan talaga po yan. No? So, in my case, siguro inabot ako ng mga 2 to 3 weeks, no, bago siya na-approve, or 1 month. No? So, depende. Wala pong fixed na date or time frame kung kailan siya ma-approve. So, para maiwasan po natin yung mga ganitong pagkakataon, kailangan pa nating mag-request ng unenrollment. So, maging careful po tayo sa pag-enroll ng ating mga bata. So yun, so pag na-approve naman yan, ino-notify kayo ng inyong Division Planning Office, no, na unenrolled na po ang bata nyo sa LIS. So ngayon, pag-usapan naman natin, no, yung form. No? So ipapakita ko dito sa ating screen kung paano ba natin i-accomplish yung form, no, for unenrollment. And then, mayroon po tayong soft copy niyan, no, nandiyan po sa ating description. Alright, so magandang araw muli sa inyo lahat mga kamaestro. So nandito na tayo ngayon sa ating template para sa unenrollment ng ating bata sa LIS. So ito po yung tinatawag natin na RF15 o yung ating request for correction form number 15. Okay, so ito po yung mga sasagutan natin. So ito po, wala na po kayong babaguhin dito sa part na to. So ang pinaka main concern po natin dito is itong part na to. Ayan, so yung part na yan. Okay, so una is yung region, no? Lagay nyo yung region nyo, division, ayan, and then school ID, then grade, and then section, and then date of first attendance, no? So month, day, and then year. So dito po tatandaan natin kung ano po yung nakalagay dun sa LIS, the date of first attendance. For example, is September 13. So September 13 din po dapat yung mag-appear dito. And then LRN. So napakahalaga po ng ating LRN. So double check nyo po bago nyo siya dyan ilagay. Then first name, middle name. So kung walang middle name, okay lang naman. Last name, then extension name. Kung walang extension name, okay lang din naman. Then next is the birth or date of birth. So month, day, and then year. Then gender, kung male or female. Region ulit. And division, the school ID, the grade level, the section, and then school year. So ngayon po ay school year 2021-2022. And then dito po nyo ilalagay yung reason for unenrollment. Ayan. So dyan nyo na ipapaliwanag kung bakit nyo i-unenroll po yung bata. Okay. So yan. And then, dito mo naman po sa baba, nakalagay dyan, requested by. So of course, yung teacher or ICT coordinator. Okay. So dito po mas maganda yung ICT coordinator na lang po ilagay ninyo. Ayan. Dito sa part na to. And then name of school. Ayan, lagay nyo yung pangalan ng school nyo, your school ID, division, and then region, and then date kung kailan nyo in-accomplish yung form. Okay? And then, dito naman, sa pinaka-last part is endorsed by, of course, by your school head. So, kailangan po ng digital signature ng yung school head dito. And then, pangalan po ng inyong school head. Okay? So, ganun po yung pag-fill up natin dito sa ating request form for unenrollment. Ayan. So, nakalagay din po dito sa baba, note for the school, fill up the form correctly and completely. Now, attach this form as Excel file. So, kailangan po naka-Excel file siya. Huwag nyo siyang i-PDF, huwag nyo siyang i-screenshot or whatever format. So, kailangan po Excel file.
attach a scanned copy of the form with school head signature. Ayan. And then, attach the following copies. So, birth certificate. So, kailangan pala ng birth certificate. So, pasensya na kayo kanina, hindi ko nabanggit yung ating birth certificate, mga kamaestro. So, yan. So, i-verify ko lang. So, kailangan po natin ng mag-prepare ng birth certificate. So, Xerox copy lang naman yan. Then, Form 137 or Form 138. Ayan. So, yung current na Form 137 or Form 138 ng bata. And then, ayan. Gagawin kapag tayo ay mag-request for an enrollment. Ayan. So, ulitin ko po, itong form na to is available po dyan sa ating description box. Huwag na po kayo mag-PM sa akin kasi ilalagay ko lang naman po ito sa ating description box. Okay, so hope naging clear sa inyo yung ating talakayan about sa unenrollment sa ating LIS. Okay, so sana mo ay marami kayong naintindihan, marami kayong mga nakuhang bagong informasyon dito sa ating video. Okay, pero kung nagustuhan nyo yung ating video, paki-share sa inyong mga kasamahang guro, sa inyong mga school, para mas marami pong makaalam tungkol sa ating unenrollment sa ating LIS. Okay, so dito na lang po natatapos yung ating video. Maraming salamat po sa inyong panunood. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3, come on!